ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap balikan ang kwento ng una nating pagmamahal. Yung unang beses na nagtagpo kayo pero masakit din palang balikan. Lalo na't hindi kayo nakaabot sa dulo tulad ng inyong mga pinangako. Ikaw kabarangay, naaalala mo pa ba ang first love mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lexie, 35 years old, single, 10 taon na akong walang karelasyon. Hindi dahil walang nanliligaw kundi dahil ayoko nang sumubok ulit. Ang first love at first boyfriend ko na si Brad, ang siyang huli ko na marahil na pag-ibig. Naging kaklase ko siya noong college, 18 years old pa lamang kami noon. Sa ganong edad na rin kami nagkamabutihan at nagkaroon ng relasyon. Iba talaga ang first love kapag binabalik-balikan mo. Ang sarap sa pakiramdam na malasap, yung unang kilig at unang yakap mula sa kanila. Pero marahil yun din ang pinakamasakit. Lalo't hindi mo mapaghahandaan at maikukumpara ang pakiramdam oras na matapos na kayong dalawa. Kaya siguro after ni Brad ay hindi na ako nagkaroon ulit ng karelasyon. Natakot na akong masaktang muli, Papa Dudut. Sa paglipas naman ng panahon ay nakalimutan ko na rin si Brad. Naging busy na rin kasi ako sa trabaho at ibang bagay na nagbibigay sa akin ng saya. Tulad ng hiking at camping tuwing day off ko. Kasama ko madalas ang kabatch ko noong college at best friend ko na si Jam. May karelasyon na si Jam pero nasa ibang bansa. Kaya madalas pa rin kaming magkasamang dalawa at marami pa rin kaming oras para magbonding. Isa sa bonding namin ay yung buong araw kami sa bahay ng bawat isa. Tamad day lang. Walang ibang ginagawa. Nakahilata lang habang passive na nanonood ng telebisyon o nakikinig sa radyo sa inyo, Papa Dudut, habang nagpapapak ng mga junk foods at ibang comfort food namin. Isang hapon habang nakahiga ako sa sofa at si Jam naman ay nag-scroll sa kanyang Facebook ay may balitang dumating. Ang lambot talaga nitong sofa mo, Jam. Kapag ayaw mo na to, bigay mo na sa akin, ah. Swap tayo sa kama mo. Sa'yo na yung sofa ko, akin na ang kama mo. Hoy, pamana pa sa akin ng lola ko yung kama na yun, no? Hindi pwede. Swap ko na lang sa isang dosenang sardinas tong sofa mo. Baka gusto mong ipukpok ko sa ulo mo yung 2 can opener ko. Ay, wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Sobrang relaxing nitong pwesto ko. Sige, galit-galit muna tayo. Mag-scroll lang muna ako sa Facebook ko. Okay. OMG! Mag-scroll ka lang dyan. Huwag ka nang maingay. Magpa-power nap ako eh. Lexie! Ano yun? Lexie! Ano nga? Engaged na si Brad! Brad. Yung ex mo, yung first love mo, kaklase natin sa college. Yung... Jam, kilala ko si Brad. Kumalma ka nga. Eh bakit parang ewan yung sagot mo riyan? Bakit ganyan ang reaction mo? Kasalanan to ng sofa mo eh. Masyadong nilambutan. Okay ka lang? Obvious ba? So, hindi? Lapit ba ako sa'yo? Damayan kita? Ha? Para saan? Kasi ang sakit kaya kapag nalaman mong nakahanap na ng the one yung one great love mo. First love ko lang si Brad. Sobra ka namang mag-assume na siya yung one great love ko. Hindi ba? Kasi sa pagkakaalam ko, ilang taon mo siyang iniyakan. Nung nalasing ka at nag-relapse, sabi mo siya ang greatest love mo. At ipapaalala ko lang sa'yo ha, 10 years na, pero hindi ka pa rin nakahanap ng kapalit ni Brad dyan sa puso mo. Handa kong ipagpalit si Brad sa sofa mo, girl. Nagpapanggap kang okay, no? Bakit naman ako magpapanggap na okay?
Hindi naman na kailangan kasi okay na okay ako. Kaya please, hayaan mo na lang ako mag-power nap. Sige, kung yan ang makakatulong sa'yo para hindi maramdaman ng pain mula sa engagement ng first boyfriend mo, go lang! Hay naku, Jam. Naka-move on na ang lahat sa amin, ikaw na lang ang hindi pa. Kasi alam mo naman na naging president ako ng fans club nyo nung college tayo, no? Ay, akala talaga namin, kayo na yung magkakatuluyan. Ang daming signs noon na hindi kami match. Ewan ko ba sa inyo kung bakit iniisip niyong magkakatuluyan kaming dalawa? Pero ang dami ring signs na kayo ang endgame ng isa't isa. Saksi ako kung paano kayo magmahalan dati Wag ako, girl. Kita ko lahat. Ramdam ko ang pagmamahalan yung dalawa ni Brad. Sagad sa buto. Hindi na lamang ako nagsalita sa huling sinabi ni Jam. Nagpanggap na lamang ako na hinila na ng antok. Nakapikit na ako noon at piniling huwag nang harapin pa si Jam. Baka kung ano pa ang masabi nito at baka kung ano pa ang maalala nito sa nakaraan namin ni Brad. Pero sa pagsapit ko or pagpikit ko ay bigla naman akong hinila ng nakaraan. Kung saan ay magkasama pa kami ni Brad. Tulad ng nasabi ko sa inyo, 18 years old lamang kami nang magkakilala. Napunta siya sa block section namin ni Jam. Nakatabi sa upuan, nakipagkilala siya sa akin kasi kailangan niyang humiram ng ballpen at humingi ng papel. Wala kasi siyang dalawang kahit na ano maliban sa kanyang sombrero. Yun ang simula ng naging close kami ni Brad. Kasama siyempre si Jam at lagi na kaming magkakasama kada subject, lagi kaming magkakatabi. Siguro doon kami na-develop ni Brad dahil lagi kaming magkasama. Mas nakikita ko nang malapitan ang gwapo niyang mukha, makinis at palangiti siya. Habang ako naman ay hindi makatingin sa kanya sa tuwing tumititig siya sa akin at sinasabihan ako ng maganda. Lagi niyang pinapansin ang namumula kong tenga. Tinanong niya noon kung bakit namumula ang tenga ko at ang sabi ko ay dahil sa init ng panahon. Pero ang katotohanan, namumula lang ang tenga ko kapag katabi ko siya. Kasi kinikilig ako at humahalo pa sa hiya ko sa tuwing magdidikit ang braso niya sa akin, Papa Dudut. Grabe, ang hirap nung quiz kanina. Kulang na lang ma-stroke ako sa first question. Grabe si Ma'am Cruz. Walang patawad magpaputok ng ugat sa ulo. Ayos naman Hindi naman ganun kahirap. Hindi ka lang siguro nag-review. Hindi nga, pero sana naman pang hindi ng review-friendly yung quiz na ginawa niya, no? Gusto talaga niyang umulit ako. Sige siya, mauumay siya sa pagmumukha ko sa next sem. Sumama ka kasi minsan sa amin ni Lexi para mag-review. Oo nga, Jam. Sama ka na minsan. Doon lang naman kami madalas sa library o kaya sa hallway ng dorm ni Brad. Wag na. Ikaw, bahala ka. Kung gusto mo mag-hello ulit sa mukha ni Ma'am Cruz next sem, huwag kang sumali sa pagre-review namin ni Lexi. Hahanap na lang ako ng ibang review group. At bakit ayaw mo sa amin? Matino naman kami DL nga tong si Brad Kasi naman, pwede ko bang sabihin? Pa-suspense pa. Bakit nga? Kasi naman, pag magkasama kayong dalawa, nakakalimutan niyo na ako. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Wag nang magmaang-maangan, no? Kita ko sa pamumula ng tenga mo ngayon na kinikilig ka. Hoy, namumula ang tenga ko dahil sa init ng panahon. Girl, December ngayon, malamig. Microwave mo lang ang mainit. Best friend mo ako, kaya alam ko na kapag namumula ang tenga mo, dahil kinikilig ka kay Brad. Subukan mo itanggi, babagsak ka sa algebra sa finals. Oh, diba? Na-choke ka ngayon dyan. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Obvious naman na nagkakagustuhan na kayo pero wala pa ring umaamin. Hoy Brad, ikaw ang lalaki, mag-first move ka na. Parang ewan naman tong si Jam. Di nabulol ka ngayon kasi true ang sinasabi ko. Ganito na lang ha, iiwan ko muna kayo para magkaaminan na. Binuksan ko na ang pinto para sa inyo, pumasok na lang kayo. Bye!
So, ano na? Ang loko ni Jam, no? Pero hindi naman siya mali. Anong ibig mong sabihin? Mukhang alam na ng lahat pero tayo na lang yung hindi. Ha? Ano? Hindi ko alam kung gets mo ang sinasabi ko o ayaw mo lang unawain. Nabigla naman kasi ako kay Jam. Pero gets mo naman yung nangyayari sa atin bago pa man magsalita si Jam, di ba? Oo. I mean, medyo lang. Sakto. Pwedeng magtanong? Ano yun? Ayoko na kasing nasosolo lang kita tuwing nagre-review. Baka naman pwedeng masolo ka sa isang date. Pwede. Pero sure ka? Gusto mo kong kadate? Hindi lang kita gustong i-date. Gusto talaga kita. Bakit ako magtsatsaga mag-review sa marumit maingay na hallway ng dorm kung hindi kita gusto? Bakit kasi hindi mo nalang sinabi sa akin noon? Siguro kasi kailangan ko yung pagiging taklesa ni Jam para matulungan ako. Ako rin. So gusto mo rin pala ako? Ha? Ano? Namumula tenga mo. Tama si Jam. Senyalis yan kapag kinikilig ka sa akin. Papadudot, hindi na ako nakatanggi sa sinabi ni Brad. Totoo naman kasi, bakit pa ako magdi-deny? Sinumbong na ako ng tenga ko. Ngumiti na lamang ako sa kanya bilang pagsagot ng oo. Ang saya ni Brad, papadudot. Napatalon pa ito at ang first date namin nangyari noong hapon na yon. Sa isang maliit na kainan lang malapit sa campus namin. Bihirang estudyanteng pumupunta roon dahil pangmatanda raw ang mga bentang pagkain. In-order namin ang large size special bibingkang bigas at dinuguan na may siling labuyo. Para sa amin, mas perfect na i-partner ang dinuguan sa bibingka kesa sa puto. Na-enjoy namin ang araw na yon. Pinicturean pa ni Brad ang pagkain namin at nag-selfie kami at pinost niya sa Facebook niya. Ang mga nakakita papadudot ng post ni Brad na yon ay kinantsawang kami. Lahat sila'y natuwa dahil finally daw ay umamin na kami sa isa't isa. Nagbiro pa yung iba at sinabing nagpustahan pa sila na sa huli ay magiging kami rin. Nangunguna sa pang-aasar noon si Jam. Ano pa bang inaasahan namin siya yung tulay namin ni Brad, papadudot. Malaki ang pasasalamat namin kay Jam. Dahil kung hindi dahil sa kanya, papadudot, ay hindi kami magkakaaminan sa nararamdaman namin. Higit sa lahat ay hindi matutupad ang first date namin. Ang first date na nauwi sa first relationship namin ni Brad. Walang kasing saya ang unang relasyon at ang unang pag-ibig. Lalo na't maswerte kong natagpuan yon kay Brad. Pero tulad ng ibang first love, hindi rin naman kami pinalad na magkatuluyan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglilikot ng utak ko pabalik sa nakaraan, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sa puso ko. Hindi ko yon pinaalam kay Jam at sinolo ko yon tulad ng mga nangyari sa nakaraan. Gusto kong umiyak dahil malinaw pa rin sa aking alaala ang lahat. Ewan ko ba kung mas naging malinaw ba ang lahat ng alaala ko kay Brad dahil sa nabalitaan kong ikakasal na siya o talagang hindi naman lumabo yon ni minsan. Sadyang maayos ko lang na naitago sa aking baul ng alaala ang aming nakaraan. Muling naglakbay ang utak ko noong 20 years old na kami ni Brad. Graduating na kami noon at siguradong magmamarcha kami dahil sinipag naman namin sa pag-aaral at ginawa namin ang lahat para lamang makaabot kami ng diploma. Kakatapos noon ng finals namin, nag-celebrate kami sa paborito naming kainan kung saan namin binibili ang bibingkang bigas at dinuguan. Iyon at iyon lang naman ang ino-order namin kada matatapos ang exam week. Napansin namin na parang hindi sinasadyang naging tradisyon na yon para sa amin. Habang hinihiwan ni Brad ang bibingka at habang sinasaling ko naman sa mga mangkok namin ang dinuguan, may mga napagkwentuhan kami sa future na nagdulot ng takot sa akin, papadudot.
yung siling labuyo ha. Kailangan ko ng anghang sa dila ko ngayon. Bakit naman? Grabe yung panlalamig ng dila ko kanina sa exam natin. Parang na mental block ako bigla. Etos ka. Ikaw, mami-mental block? Ang talino mo kaya palagi. Na mental block nga ako kanina, seryoso. Ewan ko rin. Siguro dahil sa tuloy-tuloy na puyat. O paano mo naman nalagpasan yung pagka-mental block mo? Tiningnan lang kita. Bolero? Dudurugin ko naman tong labuyo eh. Hindi mo na kailangan bilugin yung ulo ko, no? Seryoso nga. Kanina nung pinagpapawisan na ako sa kaba, tumingin lang ako sa'yo. Tapos ang kalmado mo lang na sumasagot ng exam. Kumalma ako bigla. Tapos hindi pa ako nakontento. Bigla akong inimagine ang future natin. Future natin? Oo. Hindi mo ba nai-imagine ang future nating dalawa? Paano mo ba nai-imagine ang future natin? Simple lang. Dalawang versions yun eh. Yung unang version ng future natin, andito tayo sa lungsod. May mga trabaho tayo na malaki ang sahod. Nakatira tayo sa pinakamataas na floor sa isang sikat na kondo. Kita natin sa gabi ang lahat ng liwanag ng buong syudad. May dalawang malaking kwarto yung kondo natin. Isa sa atin at isa naman para ron sa kambal natin. Tapos mag-aaral sila sa private school. Excited nga akong makita habang suot nilang bagong plancha na uniform nila eh. Ang cute lang. Tapos ihahatid ko sila sa school kasama ka. Tapos magkakape muna tayo sandali. Alone time natin. Pagkatapos ng kape, ihahatid na kita sa trabaho mo. Ako naman ang susunod. Yung version 2? Mas simple yun ha. Naisip ko sa probinsya tayo maninirahan. Magnenegosyo tayong dalawa. Kukuha tayo ng modern kubo na merong 3 kwarto. Isa sa atin, isa sa kambal natin, at ang isa naman bakante. Magagamit lang yon kapag may bisita tayo o kapag magkaaway tayo. Kasama rin pala sa ini-imagine yung away natin. Kaya nga 3 yung kwarto, di ba? Tapos meron tayong hardin. May mga tanim tayong gulay at saka may mga alaga rin tayong mga manok, bibe at kambing. Kapag nakaluwag-luwag, bibili tayo ng baka na pwede nating gatasan para sa mga bata. Wala tayo halos kapitbahay. Mahina ang signal para hindi tayo lagi nakatutok sa mga cellphone natin. Tapos meron akong tricycle na ipanghahatid sa mga bata sa school. Okay lang sa akin kahit sa public school sila mag-aaral. Basta cute yung uniform nila. Importante yun. Tapos, uwi ako sa'yo para magkape naman tayo sa balkonahin natin. Kaharap natin ang hardin natin at malakas ang hangin. Ay, simpleng buhay sa probinsya. Yun ang version 2. Detalyado naman palang naiisip mo para sa future natin eh. Ikaw ba? Anong naisip mo para sa future natin? Ako? Pansin ko parang kinakabahan ka habang nagkukwento ako sa future natin. Okay ka lang ba? Ayaw mo ba ng mga ganong usapan? Hindi naman. Kaya lang Hindi mo ako nakikita na kasama mo sa future? Hindi ah. Kung meron man akong siguradong nakapinta sa future ko, ikaw yun. Pero ano? Pero tayong dalawa lang nandun. Madilim ang paligid pero magkasama tayo. Walang mga anak, walang bahay, walang trabaho. Basta tayong dalawa lang. Ewan ko kung bakit ganun pero… Shhh! At ayos lang yon. Ang importante kasama mo ko. Kahit saan pa yan. Kahit tayong dalawa lang. Basta andun ako at ikaw. Bakit ang swerte ko sa'yo? Kasi tinutumbasan ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Halos maiyak ako sa sinabi ni Brad, Papa Dudut. Niyakap ko siya dahil sa panginginig ko. Hinalikan niya ang ulo ko para mapakalma. Sinabi niyang wala akong dapat na ipangamba. Dahil sisiguraduhin niyang magkasama kami hanggang sa pagtanda. Doon ako kumalma, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na sigurado na talaga ako. Sigurado ang puso ko na siya na ang kasama ko hanggang sa dulo. Hindi ako magagaya sa mga magulang ko, lumaki sa chaotic or magulong pamilya. Ang mga magulang ko ay walang araw na hindi sila nagtalo at nagsakitan. Lahat yon ay pinakita nila sa harapan ko. Hindi nila ako itinago sa kwarto habang nag-aaway sila o pinalabas man lang. Sinadya nilang makita ko ang sakitan nila para pumili ako kung sino ang aking kakampihan. Napaka-unfair na makita yon ng isang bata. At kapag nag-aaway sila, ako ang nadadamay.
Hindi ako nakakakain o nakakapasok sa school dahil mas inuuna nila ang sarili nilang mga issue. Kaya natuto akong maging independent sa paglaki ko. At lagi akong takot sa tuwing nakakaramdam ako na may gusto na ako sa isang tao. Agad kong nilalayuan dahil biglang nagpa-flashback ang gulo ng mga magulang ko noong bata pa lamang ako kapag may nagugustuhan ako. Maliban na lang syempre kay Brad. Siya lang ang nakapagbura ng mga pangit na ala-ala na yon. Kaya sa kanya ako sumugal. Kaya nga hanggang sa makagraduate na kami at makahanap ng trabaho kami pa ring dalawa. Magkasama rin noong nagsisimula sa mababang posisyon sa trabaho hanggang sa ma-promote kami at maging kabilang sa mga boss ng pinagtatrabahuhan namin. Kaka 25 years old lang namin noon. At tulad ng dati, sinelebrate namin ang achievement na yon sa pamamagitan ng pagkain ng paborito naming bibingkang bigas at maanghang na dinuguan, Papa Dudu. Grabe no? Parang hindi nagbago ang lasa ng bibingkang bigas nila. Ang sarap pa rin. Malambot at malasa. Hindi pa tinipid sa itlog na maalat. Lalo na tong dinuguan nila. Ang dami pa ring lahok na baboy. At yung anghang, palong-palo. Tradisyon na talaga natin to, no? Kapag may bagong milestone sa buhay natin, dito tayo palagi. Kahit na afford naman natin kumain sa mas mahal, dito pa rin tayo sa nakasanayan na. Bakit pa tayo kakain sa mahal? Lasang mahal na nga tong bibingkat dinuguan. Hindi pa nakakasawa. I-save na lang natin ang pera natin para sa mas importanteng bagay. Oo naman, tulad ng hiking, camping at sa pag-travel natin. At syempre sa future family natin. Future family? Ay, napaaga ata ako ng banggit. Anong ibig mong sabihin? Lexi, Brad, alam ko hindi natin napag-usapan ulit ang tungkol sa future natin. Pero gusto ko lang simulan natin na mapag-usapan ulit. Pag-usapan hanggang mapunta sa totohanan. Brad, ano to? Unang beses pa lang na nakatabi kita sa theology class natin, alam kong yun na ang hudyat ni Lord na ikaw na yung itatabi niya sa akin habang buhay. Hanggang ngayon kahit ilang lubak na yung nadaanan natin, matibay pa rin tayo. Hindi pa rin tayo bumibitaw sa pagkakakapit sa isa't isa. At salamat kasi nagtitiwala kang hawakan yung kamay ko para makadaan na tayo sa future na hinanda ni Lord para sa atin. Kaya ngayon, dahil hawak mo pa rin ang kamay ko, magpapasalamat ako sa'yo. At kapalit nun ang pangako na habang buhay, hindi ako bibitaw sa'yo. Lexi, mahal ko. Handa mo ba akong samahan sa future? Hindi. I'm sorry. Natatakot ako. Hindi. Sorry ulit. Lexi! Mahal kita, Brad. Pero hindi mo ako maiintindihan eh. Hindi. Magulo to. Magiging magulo to balang araw. Mag-aaway tayo. Mapapagod ka sa akin. Maghihiwalay tayo. Masasaktan ako. Hindi ko kaya yun, Brad. Hindi. Huwag mo akong pakasalan, please. Para hindi tayo umabot sa ganun. Please. Hindi tayo aabot doon. Maniwala ka. Pero bakit umabot doon ang mga magulang ko? Bakit hindi sila umabot tulad dun sa pangarap mong future sa atin? Bakit hindi sila naging masaya? Bakit hindi ako naging masaya kasama sila? Dahil hindi tayo sila. Iba ako sa tatay mo. Iba ka sa nanay mo. Tayo lang ang may alam na pwede tayo maging masaya sa future. Hindi mo alam yan. Lexi, hindi ko alam kung ano mangyayari sa future. Pero isa lang ang sigurado ko. Andun ka. Parati ka ng lahat sa akin sa kinabukasan. At kahit anong mangyari, sisiguruhin kong hindi tayo magagaya sa mga magulang mo. Magtiwala ka lang sa akin. Mamahalin kita hanggang masiguro kong hindi ka na matatakot ulit na silipin ng future. Kasi andito na ako eh. Paano kung hindi mag-workout? Paano kung mag-workout tayo? Paano kung sabay tayong magkakaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod? Ayaw mo bang maranasan yun? Gusto. Ikaw ang magdidesisyon kung aabot tayo ron. Kaya... Oo. Sabay tayong magkakaroon ng rayuma at puting buhok.
Rayuma at puting buhok. Ewan ko kung anong meron sa mga salitang yon pero bigla kong nakita ang itsura namin noon sa future. Parehong matatanda na kami at mahihina pero malakas pa rin ang pagmamahal para sa isa't isa. Yun ang nakita ko, Papa Dudut. Kung dati madilim at tanging kami lang ang magkasama. Pero nagkaroon ng kulay ang future namin sa paningin ko. Simple, payapa at masaya. Yon ang tatlong pakiramdam na nakasulat sa aming kinabukasan. At yon ang pinagdasal kong mangyari nang pumayag ako sa wakas. Napakasalan si Brad. 6 na buwan lang ang hinintay namin para maikasal. Ganon lang kaiksi ang preparasyon sa pag-iisang dibdib namin ni Brad. Hindi namin pinatagal yon dahil gusto lang namin ang simpleng kasal sa paborito naming simbahan. Kasama ang mga importanteng tao sa buhay namin, ganap na 4:00 ng hapon. Isang makulimlim na Sabado, kompleto na ang mga bisita. At nakaabang na sa labas habang nagkwekwentuhan. Si Brad nasa loob na ng simbahan at nagtatanggal ng kaba. Pero halata sa mukha ang saya, ako na lang ang hinihintay pero hindi ako dumating. Pinili kong hindi sumipot sa araw kung kailan pinangako ko ang habang buhay kay Brad. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinakasan ko ang kasal namin ni Brad, Papa Dudut. Sa kwarto pa lang ng hotel kung saan ako nagstay ay kita na ang saya sa mukha ko. Wala na akong ibang gustong mangyari noon kundi ang makita na si Brad at makasama na siya sa panghabang buhay. Pero ginulo lahat ng yon ng mga magulang ko. Sinugod ako ng nanay ko sa kwarto para isumbong ang tatay ko at nahuli raw niyang may ka-text na ibang babae ang tatay ko. At imbes na magpaliwanag, nagalit ito at saka sinakal at sinampal ng ilang ulit si nanay. Nakita kong nagdurugo na ang gilid ng labi ni nanay dahil sa bigat ng sampal ni tatay. Pinaretouch ko ng makeup niya sa makeup artist ko para hindi mahalata ang pangingitim ng basag niyang labi. Lumabas ako saglit para tawagan si tatay. Nang sinagot ni tatay ang tawag ko ay galit itong sinumbong ang pagiging bungangera ng nanay ko. Sinabi niyang hindi na raw siya pupunta sa kasal ko kung dadalo rin si nanay. Mamili raw ako sa kanilang dalawa kung sino ang makakasama ko sa altar. Papadudot ng hina akong tinapos ang tawag. Hindi ko na alam ang nangyari basta pumasok ako sa loob ng kwarto at saka kinuha ang wallet ko. Hindi naman ako pinansin ni nanay dahil abala ito sa pag-uutos sa makeup artist sa dapat na gawin. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili kong bumaba ng hotel at pumara ng taxi. Habang suot ang trahe de boda, naghatid ako sa isang bus terminal patungo sa dagat. Wala akong pakialam noon kung pinagtitinginan ako ng mga tao sa paligid. Marami ang nagtataka, Papa Dudut, kung anong nangyari sa akin. Ako bang tumakas sa kasal o ang aking mapapangasawa? Walang nakakaalam, isa man sa kanila. Nang makarating na ako sa dagat, ay napaluhod na lamang ako at saka umiyak. Biglang nagbalik ang takot ko sa future na dati namang nawala na. Bakit kailangang mangyari yon? Bakit kailangang makaramdam ulit ako ng takot, Papa Dudut? Lexi, asan ka na? Somewhere. Please, sabihin mo sa akin kung nasan ka. Susunduin kita. Huwag ka matakot. Normal ang wedding jitters. Hindi to wedding jitters, Jam. Please, Lexi. Halika na rito sa simbahan. Hahawakan ko ang kamay mo hanggang mawala ang kaba mo, okay? Trabaho ko yun bilang maid of honor mo, di ba? Magkakampi tayo, promise. Halika na. Nasan ka na ba? Jam, I'm sorry. Lexi, andito na kasi kaming lahat. Saka gusto na naming makita kung gaano kakaganda ngayon. Ang tagal na nating pinili yung wedding gown mo, ha? Huwag mong ipagdamot yan sa amin na makita. Jam, alam mo... Lexi, ikaw ba to? Brad? Asan
Nasaan ka? Mahal ko, halika na. Malilate na tayo. Gusto mo ba sunduin kita? Pupuntahan kita. I'm sorry, Brad. Okay lang yun. Hindi ka dapat mag-sorry. Aayusin natin to. Sabihin mo lang kung nasan ka para alam ko kung saan ka pupuntahan. Nakausap ko na yung coordinator natin. Pwede naman daw i-adjust yung oras ng kasal. Pumayag naman daw yung simbahan. Tsaka ayos lang dun sa mga bisita. Kaya please, wag ka na mag-sorry. Okay? Susunduin na kita. Huwag mo na ako sunduin. Hindi ako sasama sa'yo. Lexi, akala ko ba? Akala ko rin eh. Akala ko kaya ko nang bitawan yung takot ko. Pero nabitbit ko ulit. Pasensya ka na ha. Parang hindi ko kasi kayang iwan yung takot. Kasi yun ang nagpoprotekta sa akin para hindi na ako masaktan ulit. I'm sorry, Brad. Yang takot mo, pinrotektahan ka niyan sa paraang alam niya noon. Pero tapos na yung purpose niya sa'yo ngayon. Kasi ako na yung bibit-bit sa'yo. Ako nang bahalang pumrotekta sa'yo. Hindi mo na kailangan yung takot kasi andito na ako. Napag-usapan na natin to, di ba? Basta tayo yung magkasama, walang lugar ang takot. Kasi kaya nating kalabanin yan, di ba? I'm sorry, Brad. Kung ano man ang nangyari kanina para mabuhay ulit yung takot mo, hayaan mo. Susolusyonan natin yan. Akong bahala. Yun naman ang pangako ko sa'yo, di ba? Akong bahala. Brad, palayain mo na ako. Kasi bigla ka na lang nawala ulit sa future ko. Biglang ako na lang ulit. Nakakatakot pero tanggap ko. Hindi na kita makita sa future. At ayoko nang pilitin na gawin yon kasi nakakapagod na. Hindi. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi naman ako umalis para hindi mo mahanap. Kailangan mo lang ako makasama ngayon para makita mo ulit yung future natin. Yung pagputi ng buhok, di ba? Yung rayuma sa tuhod. Di ba yun naman ang end goal natin? Ang magkasama hanggang sa panghihina? Mahina na ako ngayon, Brad. Hindi ko na kayang abutin yung mga nakaplano sa future natin. Kasi ngayon pa lang, lunod na ako rin eh. Hindi na ako makaahon at ayoko nang umahon. Kaya hayaan mo na ako. Hindi ako ang dapat mong makasama sa future mo kasi hindi kita deserve. Hindi ko kayang makita yung nakikita mo. At sorry ulit kasi sinubukan ko naman eh. Pero wala talaga. Nawala lang talaga. I'm sorry, Brad. Hindi. Hihintayin kita rito. Alam ko may tapang pa rin sa puso mo. Hindi yan puro takot. Kilala kita. Matapang ka at kaya mong labanan yan. Ilang beses mo nang nagawa, di ba? Hihintayin kita. Dito lang ako sa simbahan. Kahit umalis na silang lahat. Kahit magsara pa ang simbahan, hindi ako aalis dito. Magtitiwala ako na pupunta ka. Bumalik ka. Kahit hindi matuloy ang kasal natin ngayon, okay lang. Basta magpakita ka lang, Lexi. Hihintayin kita. Parang awa mo na. Kahit wala na sila. Huwag mo nang paguri ng sarili mo, Brad. Huwag ka nang maghintay. Tama na. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ako ang para sa'yo. Sana mapatawad mo ako at sana balang araw matagpuan mo yung tamang tao para sa'yo. Yung katulad mo na may malinaw na direksyon at plano sa future. Hindi katulad ko na malinaw lang ang takot. I'm sorry, Brad. I'm sorry. Hindi halos matapos ang iyak ko noon, Papa Dudut. Tuloy-tuloy lang ang pagbagsak ng luha kahit ayoko na at pagod na. Sa dulo ng puso ko ay merong sumisigaw at sumakay na ako ng bus at bumalik sa piling ni Brad. Pero mas nang ibabaw ang sigaw ng takot. Mas malakas ang sinasabi nitong huwag na akong aatras. Iyon daw ang tama at kailangan ko siyang palayain. Mas pinaniwalaan ko ang sigaw na yon. Kaya ang sakit ay nagtuloy-tuloy at ang bigat ay mas naramdaman ko. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na ako muling nagparamdam kay Brad. Hinanap niya ako pero pinili kong magtago. Hanggang isang araw ay hindi na ito nagparamdam muli, Papa Dudut. Napakasakit. Pero kailangan ko pong tanggapin.
Hindi na kami nakapag-usap na dalawa at lumipas na ang 10 taon saka ko natanggap ang isang masakit na balita. Ikakasal na siya. Hindi ba't yun naman ang hiniling ko para sa kanya? Ang mahanap niya ang tamang babaeng pakakasalan niya. Dapat ay maging masaya ako pero bakit ang sakit pa rin kapag inaalala ko? Huminto na ako sa pagbalik sa nakaraan para na naman akong nalulunod. Parang kahapon lang nangyari ang lahat base sa sobrang lalim na sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang pamilyar na numero na hindi ko kailanman binura sa cellphone ko. Ang number ni Brad. Nanginginig akong nagdasal na sana'y hindi pa rin siya nagbago ng numero. At tila pinakinggan naman ang aking kahilingan at ilang segundo lang ay sinagot na yon ng pamilyar na boses, Papa Dudut. Hello, Lexi. Hi, Brad. Pinalita sa akin ni Jam. Ikakasal ka na raw. Congrats ha. Thank you, Lexi. Hindi pa rin nagbabago ang boses mo. Ikaw din. Kumusta ka? Ayos naman. Nakakaraos pa rin sa buhay. Mabait pa rin ang Diyos sa akin. Sana sa'yo rin. Sobrang bait ng Diyos sa akin. Puro lang ako pasasalamat ngayon sa totoo lang. Halata naman. Pasensya na kung medyo inistalk ko yung Facebook mo ha. Para lang masiguro na totoo yung sinabi sa akin ni Jam na ikakasal ka na raw. Okay lang yon. Nagawa ang Facebook para maging updated tayo sa buhay ng isa't isa. Lalo yung mga taong hindi na natin nakakasama. Lexi, huwag mo sanang masamain ha. Bakit napatawag ka pa? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Nung nakita ko yung announcement ng kasal nyo, bigla kong naalala yung noon. Yung sa atin? Oo. Sorry kung hindi tayo nag-workout. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko na tatanggalin ko yung takot mo sa future. Hindi mo naman obligasyon na tanggalin yung takot ko eh. Trabaho ko yun. Ako dapat ang gumawa nun. Sorry din kung nagmukhang ikaw ang responsable sa takot ko noon ha. Pasensya na talaga. Sobrang dilim lang talaga noon. Naiintindihan kita. Noon pa man. Tumawag ako kasi sa totoo lang. Gusto ko lang ding maisara na yung chapter ng naging relasyon natin. Kasi kung magiging totoo ko ngayon sa'yo, hindi ko pa naisasara ng maayos yung libro natin eh. Kaya siguro palagi akong hinahabol ng multo ng nakaraan natin. Laging mabigat. Laging nakakatakot. Closure. Kung yan na magpapapanatag sa loob mo at makakawala ng takot mo sa next chapter ng libro mo, ng buhay mo, sige. Huwag mo sana itong mamasamain ha. Wala na akong balak na humabol sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Inosente lang ang tawag na to. Wala akong ibang plano kung hindi magpasalamat sa'yo sa pagsubok mo na makitang kasama mo ko sa future mo. Noon, minsan. Hindi madaling magplano ng future kasama ako, pero sa'yo ang swabe lang. Ang bilis ko lang ma-imagine kung ano yung magagandang plano mo sa atin. Noon. Kaya lang kasi, mas naniwala ako dun sa pinipintang future ng takot ko. Yung walang tayo, yung matatapos tayo. Sorry kung hindi naging enough yung assurance ko sa'yo ah. Sinubukan ko naman. Akala ko matatalo ko yung nararamdaman mong takot pero aaminin ko, sumabay na rin akong maging mahina tulad mo. Natakot na rin ako kasi parang hindi ko kaya na mag-isa na lang na lumalaban para sa na-drawing kong future natin. Noon, hindi naman pwedeng ako lang ang magkukulay noon kasi
Mas masaya kung kasama kita habang ginagawa yon. Pero Pero duwag ako. At tama ka. Nahila kita sa kaduwagan na yon. I'm sorry. Alam ko kung gaano kasakit ang ginawa ko sa'yo nung time na tinalikuran kita. Pero mas pinili mo pa ring maghintay kahit na alam mong hindi na ako babalik. hinintay talaga kita, ilang taon. Hindi lang ako nagparamdam kasi sabi mo wag na. Alam ni Jam yun. Naisip ko baka nga kailangan mong makapag-isip-isip. Pero hindi mo alam kung ilang beses sa gabi ako nagdadasal sa Diyos na sana tanggalin na niya yung takot sa puso mo para bumalik ka na sa akin. Pero hindi yun nangyari. Hindi ka bumalik. Pero may dumating. Tama ka. May dumating. Naging madali at simple na lang ang lahat nung nakilala ko siya. Tama ka rin noon. May makikilala pa akong mas akma sa akin. At thank you kasi alam kong tumulong ka rin sa pagdadasal para makilala ko ang mapapangasawa ko ngayon. At ibabalik ko sa iyo naging hiling at dasal mo na yon. Hinihiling ko na balang araw kapag handa ka na at wala nang takot, makilala mo na sana yung lalaki na magpapakita sa iyo na masarap magkaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod kasama ang tamang tao. Goodbye, Brad. Goodbye, Lexi. At doon na nga tuluyang nagsara ng payapa ang kabanata namin ni Brad. Naisara ko na rin ng tuluyan ang libro na matagal ko nang itinatago. Ang gaan. Ang gaan sa pakiramdam na magkaroon ng katapusan ng kwentong hindi na para sa'yo. Kahit minsan iniisip mo yung ang happy ending mo, wala pa ako sa ending ko at parating pala mga kuroon. Yung tamang tao para sa akin ay on the way na. At habang bumabiyahe pa siya, gumagawa naman ako ng paraan para ayusin ko ang sarili ko. Para matanggal ang takot ko. Para kapag dumating na siya ay handa na ako papadudot. Hindi na muling aatras at sa wakas ay aabot na sa altar. Hindi ito madaling biyahe para sa akin, pero sa pagkapit ko sa Diyos at sa paniniwala na hawak din niya ang taong nakareserve para sa akin, biglang gumagaan ang lahat. Bigla akong gaganahan na ayusin ang sarili ko. Kaya para sa lahat ng mga natatakot, para sa lahat ng mga taong hindi nagkaroon ng magandang nakaraan, hindi pa huli ang lahat. Hanggat nakakabangon ka pa, hanggat nakakahinga ka pa, may oras pa para lumaban. At huwag kang mag-alala, nakikita ng Diyos ang iyong pinaghihirapan. Alam niya kung ilang beses kang umiyak at ilang beses kang bumangon. Huwag kang mag-alala, balang araw hindi ka na ulit masasaktan. Hindi ka na ulit iiyak at hindi mo na kailangang makaramdam muli ng takot. Kasi balang araw, andyan na siya. Kaharap mo na, kasama mo na, at naihanda na siya ng Diyos para makasama mo sa pagputi ng iyong buhok at pagsakit ng iyong mga tuhod. Marami pong salamat sa inyong lahat at sana po sa bawat nakikinig at naniniwala sa kwento ko, sana'y nakapagdala ko sa inyo ng pag-asa na hindi pa tapos ang lahat. Parating na siya, maniwala ka. Ang iyong kabarangay forever, Lexi. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Aminado ang letter sender natin ngayon na si Joanna na matatakotin siyang tao. Pero sa kabila nito ay mas pinili niyang manirahan na mag-isa sa isang apartment kung saan ay inakala niya ay matatahimik siya. Pero dumating ang araw na ang mapag-isang mundo ni Joanna ay nabulabog noong napagtanto nitong sa kanilang apartment ay hindi pala siya nag-iisa. Ano ang nakatagong kwento
sa likod ng mga anino na kanyang nakikita. Sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi ako naniniwala sa mga multo o anumang kababalaghan, pero aaminin ko, matatakotin talaga akong tao. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan ay may mga pagkakataon talagang napapatanong ako. What if totoo ngang may multo? Ako nga po pala si Joanna, 26 years old at dating bokalista ng sarili naming banda. Matagal ko na talagang pangarap na maging sikat na singer. Bata pa lamang ako ay sumasali na ako sa mga singing contest. Ang totoo niyan, nakailang subok na akong sumali sa mga patimpalak sa telebisyon. Kaso nga lang ay hindi ako pinapalad sa mga audition. Ang ginawa ko na lamang ay bumuo ako ng sarili kong banda kasama ang barkada ko. Ang simpleng passion namin ay ginawa naming propesyon. Nagsimula kaming kumanta sa mga bar and events. Hindi naglaon ay nagkaroon na kami ng imbitasyon sa mga pista hanggang sa dumayo na kami sa iba't ibang lugar para mag-perform. Hindi namin inaasahan na ang banda namin ay magkakaroon ng mangilang-ilang tagahanga. Hindi naman kami sikat pero nakatataba ng puso na merong mga taong naniniwala sa amin noon at suportado kami sa bawat performances namin. Isa sa mga tagahangang yon ay itago na lang natin sa pangalang Raymart. Siya ang isa sa tinuturing ng grupo namin bilang number 1 fan. Joanna! Joanna, pwede pa picture? Oo naman, halika. 1, 2... Salamat! Walang anuman. Wala na kayong ibang gig pagkatapos nito? Wala na. Pauwi na kami. Inaantay ko lang yung mga kasamahan ko para makauwi na kami. Nasaan ba sila? Ikinakarga lang nila yung mga gamit sa sasakyan. Ikaw pa, hindi ka pa ba uuwi? Pauwi na rin. Hinanap lang talaga kita para makapagpa-picture ako. Matagal nyo na akong fan kasi simula nyo pa lang noon pero diehard fan nyo na ako. Talaga ba? Oo, lagi ko nga inaabangan yung mga post mo sa Facebook para malaman ko kung saan kayo magpa-perform Oh? Anong pangalan mo sa Facebook, ha? Raymart, inad na kita noon kaso hindi mo pa ina-accept yung friend request ko eh. Mag-iisang taon na rin siguro yun. Hala, sorry. Nabisi lang siguro kaya hindi ko napansin. Hindi, okay lang yun. At least ngayon, kilala mo na ako. Uy, salamat sa pagsuporta mo sa banda namin, Raymart, ha? Ay, walang anuman. Kahit hindi ako umiinom, nagpupunta talaga ako sa mga bar para lang panoorin kayo. Grabe, sobrang dedicated mo naman. Ano namang nagustuhan mo sa banda namin? Ang ganda ng boses mo eh. Kakaiba, rakista na rakista talaga ang dating. Ay, naku, salamat, ha? Ay, ayan na pala yung sasakyan namin. Ano ba yan? Sige, uuwi na rin ako. Mag-iingat kayo ha. Ikaw rin. Nice meeting you. Salamat ulit. Hoy, Joanna, sino yun? Kakilala mo? Fan natin. Nakipag-picture lang tsaka nakipagkwentuhan. Pamilyar kasi sa akin yung lalaking yun eh. San ko nga ba siya nakita? Naalala ko na. Siya yung laging nanonood sa atin. Yung nakatayo lang sa sulok na parang serial killer. Grabe ka naman. Pero yun nga yung sabi niya. Lagi raw niya tayong pinapanood. Uy, wag ka. Number 1 fan daw natin siya. Pero
Medyo weird siya. Weird? Bakit mo naman nasabi? Kung saan-saan ko siya nakikita eh. Papunta na sa stalker level. Ayaw mo ba nun? Lagi siyang present sa mga gig natin. Hindi lang naman siya sa mga gig natin present eh. Kaya siya pamilyar sa akin kasi lagi ko siyang nakikita kung saan man tayo magpunta. Kahit nga nagkakape lang tayo sa labas, nakikita ko siya. Nakatayo lang sa malayo eh. Ang creepy! Masyado ka namang judgmental. Ganun talaga yung mga fans. Gusto nila makita yung idol nila 24/7. Kung maka-fans ka naman dyan, akala mo sobrang sikat na natin. Wala pa nga 500 yung followers natin sa page. Karamihan pa nga doon mga kaibigan at kamag-anak lang. Basta ang mahalaga, may nakaka-appreciate na sa atin. Maging masaya ka na lang na may natatawag tayong fan. Ikaw talaga napaka-ungrateful mo. Anong ungrateful doon? Maingat lang ako, no? Mas maganda na yung walang fan kaysa magkaroon ng supporter na mukhang psycho. Huy, yung bunganga mo Grabe ka sa tao, hinusgahan mo agad. Basta ako, masyado siyang creepy para sa akin. Baka mamaya hindi mo alam, may sarili ka na palang altar sa bahay niya, no? Ikaw talaga, Maiko. Tara na nga, para makauwi na tayo. Uy, creepy alert! Sa mga sumunod pa naming gig ay mas naging mapagmasid na ako. At tama nga ang mga sinabi ni Micah. Lagi ngang present si Raymart sa bawat performances namin kahit saang lugar pa ito. Pero hindi katulad ng normal na tagahanga, si Raymart ay palagi lang nasa likod o di kaya'y nasa sulok. Tahimik na nakatayo sa dilim at nanonood. Hindi ako judgmental na tao pero aminado ako. Na noong mga panahong yon ay medyo creepy na rin ang tingin ko sa kanya dahil sa mga pinagsasabi ni Micah. Ganon pa man ay patuloy ang naging pagsuporta sa amin ni Raymart. At dahil magkakilala na kami ay hindi na siya nahihiyang lumapit sa akin tuwing natatapos ang performance namin. Ipinakilala ko siya sa grupo at hindi nagtagal ay naging malapit na rin sa kanya ang iba pang miyembro ng banda namin. Unti-unti ay napalitan din ang naging unang tingin namin kay Raymart. Kung tutuusin, na-misinterpret lang ni Micah ang ugali nito. Mahiyaing tao si Raymart na medyo may nerdy personality. Pero sa kabila noon ay lumalabas siya at nakikihalubilo sa mga tao para lamang mapanood niya kami. Dahil lagi namang present si Raymart sa bawat ganap ng banda, ay inampun na namin siya at parang naging miyembro na rin siya ng aming grupo. Pero sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, sa pagdating ni Raymart sa buhay ko ay siya ring simula ng mga kababalaghang nangyari sa aking mundo. Alam mo, Raymart, hindi mo naman ako kailangang ihatid eh. Malapit lang naman dito yung apartment ko. Walking distance lang. Pagbigyan mo na ako, ayoko pang umuwi. Bakit naman ayaw mo pang umuwi? Gabi na Di ka pa ba pagod? Ngayon ko lang kasi naranasang magtagal sa labas. Ine-enjoy ko pa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Noon kasi palagi lang akong nasa bahay. Pagising sa umaga hanggang sa pagtulog ko, yung bahay na lang talaga yung naging mundo ko. Totoo ba? Bakit naman? Di ako lumalabas kasi wala rin naman akong gaanong kaibigan. Pero simula nung naging kaibigan ko kayo ni Micah, ngayon ko lang na-experience yung pamamasyal at pagtampay sa mga kainan. Masarap pala sa feeling. Oo naman. Masaya yung lagi mong kasama yung mga taong nagpapasaya sa'yo. Kung gusto mong gumala, kontakin mo lang kami. Kaladkarin yung mga kasamahan ko sa banda. Isang aya mo lang, G agad sila. Salamat. Ay, dito na yung apartment ko. Ito na ba yon? Ang bilis naman. Sabi sa'yo walking distance lang yung apartment ko mula sa pinuntahan natin. Literal na malapit lang pala talaga, ano? Tama. Ay, teka, gusto mo bang pumasok? Pwede ba? Oo naman. Halika, sa may second floor ako. Matagal ka na ba rito? Kakalipat ko lang last month. Bakit ka naman lumipat? Para mas malapit sa mga bar. Hindi na ako mahihirapang mag-commute.
Di ba may sasakyan naman yung kasama mo? Pwede ka namang magpahatid sa kanya eh. Sus, tamad yun mag-drive. Tuwing nagpapahatid ako iniirapan ako nun. Palibhasa, pa-south kasi silang lahat. Ako lang yung malayo kaya nasasayangan din siya sa gas. Ako na lang yung lumipat para sa iisang direksyon na lang kami uuwi lahat. Ganun pala yon. Doon tayo sa may 204. Huh? Teka, ano tong box na to sa may pinto? Baka naman order mo online. Wala akong inaasahang parcel ngayon eh. Baka regalo galing sa fan. Sino namang magre-regalo sa akin ito? Hindi naman kami ganun kasikat, no? Buksan mo para malaman mo kung kanino galing. Teka, bubuksan ko. Ano to? Damit ko to ah. Hindi ba yan yung suot mo kahapon? Oo, ito nga yung suot ko kahapon. Amoy ko yung pabango ko eh. Paano napunta to rito? May nakalagay yatang note. Ito oh. Anong nakalagay? Patingin. Huwag mong iwang bukas ang pinto at bintana mo ngayong gabi. Ha? Walang nakalagay kung kanino galing? Wala. Hindi to magandang biro ah. Baka naman pinaprank ka ng mga kasama mo. Hindi nila to gagawin sa akin kasi alam nilang matatakutin ako. Sino namang magpapadala sa'yo niyan? Yun ang hindi ko alam. At paano niya nakuha tong damit kong to? Hindi kaya may nakapasok dito sa apartment mo? Lagi naman akong naglalak ng pinto eh. Kung gusto mo, sasamahan muna kita sa loob. Pwede ba? Kahit ngayon lang. Natatakot ako eh. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong klaseng regalo. O sige, sasamahan kita. Salamat ah. Akala ko noon ay isang beses lang akong makakaranas ng ganong klaseng pananakot, Papa Dudut. Pero sa mga sumunod pang linggo ay nagpatuloy akong makatanggap ng mga kakaiba at weird na package. May natanggap akong box na naglalaman ng hubad na manika. Meron ding mga notes ng pagbabanta at pagpapaalala na palagi ko raw bantayan ang sarili ko, lalo na tuwing mag-isa ako dahil palagi raw na may nagmamasid sa akin ang hindi ko napapansin. Dahil hindi na maganda ang mga nangyayari ay naisipan kong makipag-ugnayan sa landlord ko. Humingi ako ng kopya ng CCTV sa floor namin para makita kung sino ang nagpapadala ng mga naturang packages. Pero sa kasamaang palad ay matagal na palang hindi gumagana ang mga CCTV na naka-install sa building namin. Dahil sa takot ay palagi ako nagpapasama sa mga bandmate ko tuwing mag-isa ako sa apartment. Kapag busy naman sila ay wala akong choice kundi ang magpasama kay Raymart. Hindi naglaon ay nakaramdam ako ng security sa piling ni Raymart. Sa bawat pagsasama naming dalawa ay unti-unti akong nakabuo ng koneksyon mula sa kanya. Hindi ko inaasahan na noong mga panahong yon ay unti-unti na palang nade-develop ang feelings ko para sa kanya, Papa Dudut. Tuwing umuwi ako galing sa labas, nagkaroon na ako ng trauma kapag nakakakita ako ng package sa tapat ng pintuan ko. Nakakainis isipin na natatakot na akong umuwi sa sarili kong pamamahay. Para hindi mabaliw ay si Raymart na ang nagpresentang mag-check ng apartment bago ko umuwi para maalis sa mga bagay na maaaring mas magpalala pa sa nararamdaman kong kapraningan. Napansin kasi nito na nagsimula na akong maging balisa at kabado sa mga maliliit na bagay. Ipinagkatiwala ko kay Raymart ang apartment sa pamamagitan ng pagbibigay ng spare key sa kanya. Sa ganung paraan ay madodouble check nitong ligtas ang apartment ko bago ako umuwi. Kahit papaano, sa tulong ni Raymart ay unti-unti ko ring naibalik ang sarili ko sa dati. Ang nakapagtataka lang, Papa Dudut, sa aming magbabanda, ako lang ang nakakatanggap ng ganong klaseng regalo.
Ganun pa man ay pinilit ko na lamang na ipagsawalang bahala ang lahat dahil apektado na ang buong mental health ko noong mga panahong yon at ayoko nang palalain pa ito. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong ligawan ni Raymart at dahil napakalapit na rin ang loob ko sa kanya, ay sinagot ko po siya. Malaki ang pasasalamat ko kay Raymart dahil siya ang dahilan kung bakit natigil ang pangaharas na nangyayari sa akin. Akala ko noon ay maayos na ang lahat. Pero yun pala ang simula dahil isang araw, bumalik ang mga natatanggap kong delivery na may lamang mga nakakatakot na mensahe. Pero sa pagkakataong yun ay mas lumala pa ito. Ayan na yata yung in-order nating pagkain online. Pero ba't ganun? Hindi man lang siya tumawag. Baka walang load. Pero ang weird wala namang umaakyat dito para mag-deliver ng pagkain. Usually, ako yung bumababa para kunin yung order kong pagkain Baka pinaakyat na lang ng guard sa baba. Oh well, mas maganda na yun kaysa kanina pa ako gutom, di ba? Hindi na kailangang bumaba. Sandali, kukunin ko lang yung order. Ako na. Mamili ka na dyan ng next movie na papanoorin natin. Okay, sige. Huh? Wala namang tao. Kuya? Weird Namali lang siguro ng unit. Raymart! False alarm! Baka namali lang... Ay, naku! Grabe naman makakatok to. Sandali lang po. Wala kasing tao nung... Wala na namang tao. Ano ba? Gabi na nang titrip pa kayo? Kung sino ka mang katok ng katok dito, walang nakakatuwa sa ginagawa mo. Mga tao talaga ngayon. Wala nang maayos na ginawa. Sino ba yan? Hindi na ako nakikipagbiruan Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Magpakita ka! Joanna. Uy. Bakit? Okay ka lang? Ginulat mo naman ako! Sorry, ang tagal mo kasi. Akala ko mayroong problema. Walang tao Kanina pa may katok ng katok pero wala namang tao sa labas. Hindi yung order natin yung dumating? Hindi. Lo, baka minumulto ka na. Tumigil ka nga dyan, Raymart Hindi yan nakakatuwa. Pumasok na lang tayo. Teka, ano yan? Ano? Ano yun? Ha? Kanina pa ba to? Merong box dito sa paanan ng pinto Wala yun kanina. Kukunin ko na. Kanino naman kaya to galing? Baka galing na naman yan sa nananakot sa akin. Hindi kaya? Buksan mo. Ayoko nga. Baka kung ano na naman laman yan Baka naman galing sa fan mo, nahihiya lang magpakita. Buksan mo na. Huwag ka nang matakot, nandito naman ako Sige na nga. Ano yan? Tama ba tong nakikita ko? Manika? Parang voodoo doll? Oo, parang ganito yata yung ginagamit ng mga mangkukulam, di ba? Oo, may buhok pa, tsaka ano to? Ginupit na kuko? Ayoko na! Kinikilabutan na talaga ako. Halika na, pumasok na tayo. O sige, mauna ka na, ililigpit ko lang to. Huwag mong ipasok yan, ha? Itapon mo sa labas! Oo, sige. Hintayin mo ako. Maglaka ng pinto, ha? Papadudot, hindi ko na talaga gusto ang nangyayari noon. Kaya kinabukasan ay agad kong kinausap ang landlord ko tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, bantay sarado raw ng gwardya ang mga pumapasok sa apartment building namin. Kaya imposibleng galing sa labas ang taong nananakot sa akin. Malamang ay pinagtitripan lang ako nung mga kaibigan ko. Nung hingin ko sa kanya ang kopya ng CCTV sa hallway ay wala siyang naibigay. Dahil matapos ang reklamo ko ay hindi pa rin pala niya napapaayos ang sirang CCTV.
Hindi ko alam kung may dalabang kababalaghan ang manikang dumating sa apartment ng gabing yon. Pero pagkatapos noon ay parabang nagbago na ang tingin ko sa paligid. Pakiramdam ko bawat kilos ko kahit nasaan man ako ay tila ba may nagmamasid sa akin. Kahit natutulog, kumakain o naliligo. Parang may mga matang nakatingin sa akin. Nung minsan ngang nag-perform kami sa isang probinsya habang sinusuyod ko ng tingin ang mga taong nanonood sa amin ay isang malaking anino. Ang naaninag ko sa hindi kalayuan na nagbigay sa akin ng matinding kilabot. May pagkakataon pa noon na habang mag-isa lamang ako sa apartment. May mga naririnig akong kalabog sa ibang parte ng apartment na para bang may kasama ako sa bahay kahit na mag-isa lamang ako. At may mga oras din na nakakarinig ako ng pagbukas ng pintuan habang mahimbing akong natutulog na hindi ko noon masyadong pinapansin dahil akala ko'y nananaginip lamang ako. Isang gabi, lumabas ako ng apartment para bumili ng pagkain sa convenience store. Pagbalik ko ay naging bala ko sa nadatnang ko sa apartment, papadudot. Huh? Bakit nakapatay yung ilaw? Bukas to nung iniwan ko ah. Hala, bakit ayaw gumana? May kuryente naman sa hallway ah. Ano yun? May tao ba dyan? Hello? Hello? Joanna! Nabasa ko yung message mo kaya nagpunta agad ako rito sa apartment mo. Okay ka lang ba? Hindi! Hindi ako okay, Raymart! Ano ba yung nangyari? Hindi ko maintindihan yung message mo sa akin eh. Yan! Diyan sa apartment ko! May tao sa loob! May tao? Sino? Hindi ko alam! Lumabas lang ako para bumili ng pagkain tapos magpasok ko. Nakapatay na yung mga ilaw. Tapos may nakita akong anino sa loob. Eh bakit nakapatay yung ilaw? Hindi ko nga alam! Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ka pa ba pumapasok ulit? Hindi pa! Wala pang lumalabas dito sa apartment mo simula kanina? Wala rin! So ibig sabihin, kung totoo ang nakita mo, nandito pa sa loob yung taong yon? Malamang. Gusto mo i-check ko ulit? Oo, pero sasama ako sa'yo. O sige, halika na. Bakit kaya walang ilaw? Buksan mo nga flashlight ng phone mo. Sandali lang. Ayan, nakabukas na. Raymart, natatakot ako. Joanna, nasaan yung circuit breaker ng apartment mo? Nandito sa may gilid. Kaya naman pala wala kang ilaw eh. Nakababa yung circuit breaker. Baka ibinaba nung kung sino mang pumasok sa apartment ko. Eh nasaan na yung taong nakita mo? Eh mukhang wala naman tao dito sa loob ah. Maniwala ka sa akin. May nakita akong anino kanina rito sa loob. Malaki siya. Joanna, baka naman guni-guni mo lang yun. Hindi ba uminom ka ng gamot kanina kasi sabi mo masakit yung ulo mo? Alam ko kung ano yung nakita ko. Eh nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Baka lumabas siya sa bintana. Tingnan mo yung bintana, nakabukas oh. Tatalon siya mula sa second floor? Eh ang daming tao sa baba. So anong gusto mong palabasin? Gawa-gawa ko lang to. Hindi naman sa ganun, pero... Umalis ka na. Joanna naman. Salamat sa pagsama sa akin, Raymart. Siguro nga, guni-guni ko lang yun. Okay na ako. Sasamahan na kita. Hindi na! Papadudot, kinausap ko si Micah tungkol sa mga nangyari. At ang agad niyang bungad sa akin,
Baka si Raymart lang daw ang may pakana ng lahat. Dahil nagumpisa lang naman daw ang mga kakaibang nangyari mula nang makilala ko si Raymart. Papadudot, matapos ang pag-uusap namin ni Micah ay hindi ako nakatulog ng gabing yon. Sobrang daming tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Inisip ko ang mga sinabi sa akin ni Raymart kung totoo nga ba ang mga nakita ko. Hindi ko alam, pero parang ginagaslight ko na ang sarili ko that time na ilusyon at guni-guni lang ang mga nakikita at naririnig ko. Dahil sa mga natatanggap kong nakakatakot na package ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Sa parehong pagkakataon ay hindi rin nawala sa isipan ko ang mga binanggit na posibilidad ni Micah. Paano nga kung si Raymart ang gumagawa ng lahat ng ito? At kung hindi naman si Raymart ay mahirap ding paniwalaan na minumulto o minamaligno ako. Malaki ang tiwala ko kay Raymart dahil sa mga tulong na ginawa niya sa akin. Siyempre, boyfriend ko siya kaya ayaw ko naman siyang paghinalaan. Pero tama si Micah na kaming dalawa lang ang maaaring pumasok sa apartment dahil kaming dalawa lang naman ang may hawak ng susi nito. Naalala ko rin na nagsimula akong makatanggap ng mga weird na regalo simula noong nakilala ko si Raymart. Ayoko man siyang pag-isipan ng masama, ay nagsimula akong magkaroon ng pagdududa sa sarili kong boyfriend. Pero ang hindi ko magets ay bakit niya ginagawa ito at bakit niya ako tinatakot. Noong nagkaroon ako ng pag-aalinlangan kay Raymart ay mas naging mapagmatyag pa ako tuwing kasama ko siya, papadudot. Sa mga sumunod na araw ay pinakiramdaman ko ang paligid ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay wala akong naramdamang anumang kababalaghan. Wala akong mga iyapak na naririnig, mga kalabog at nangyayaring pagbukas ng pintuan at bintana. Pero tuwing dumadalaw si Raymart sa apartment o tuwing kasama ko siya, doon lang nagsisimulang maging weird ang paligid. Noong panahong yon ay mas lalong lumaki ang paniniwala ko na baka si Raymart nga ang gumagawa ng lahat. Para mapatunayan kung tao nga ba talaga o maligno. Ang nagbibigay pasakit sa akin ay ako na mismo ang nag-install ng CCTV sa sarili kong apartment. Maliban kay Micah ay wala nang ibang nakakaalam na naglagay ako ng CCTV sa apartment. Hindi ko ito pinaalam kay Raymart para makita ko kung siya ba talaga ang gumagawa ng lahat ng pananakot sa akin. Sa tulong ng landlord ko ay nagpakabit kami ng 2 CCTV sa apartment. Isa sa may sala at isa sa kwarto ko. Sa mga sumunod na araw ay nagantay ako ng kababalaghan. Pero ang nakapagtataka, kung kailan may CCTV na ay saka naman walang nangyari, papadudot. Mas napanatag ang loob ko noong nagkaroon ng CCTV sa apartment dahil nagkaroon ako ng chance na malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Pero simula noon ay biglang tumigil ang panggugulo sa akin. Hanggang sa isang gabi kung kailan komportable na ako at wala ng takot ay biglang may gumimbal sa tahimik kong gabi. Tama ba yung narinig ko? Parang may gustong magbukas ng pinto ng kwarto ko ah. Baka nananaginip lang ako. Joanna, ano bang ginagawa mo? Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Makatulog na nga lang ulit. Sino yan? Raymart? Ikaw ba yan? Raymart, kung ikaw yan, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Raymart, alam kong ikaw yan. Akala mo hindi ko alam tong ginagawa mo?
Pagod na ako sa trip mong to, ha? Nasaan na yung phone ko? Tatawagan kita. Akala mo maluloko mo ko. Sabi na nga ba eh, ikaw tong nananakot sa akin eh. Tama si Maika! Weirdo ka nga talaga! Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Tapusin na natin to! Raymond, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Huwag ka magtago sa dilim! Hindi na ako natatakot sa pinaggagawa mo! Narinig kong nag-ring yung cellphone mo dito sa sala. Kaya wala ka ng kawala ngayon! Raymond! Hello, Maika? Sabi na gising ka pa eh. Nakita ko kasing online ka sa Messenger. Online ako kasi may tinawagan ako. Tama yung hinala mo. Si Raymart nga yung nananakot sa akin. Raymart? Anong ibig mong sabihin? Nandito siya ngayon sa apartment ko. Nagtatago. Girl, okay ka lang? Kaalis lang namin sa bar. Kasama namin ngayon si Raymart. Actually, papunta na nga kami dyan sa apartment mo ngayon. Ano? Tinatawagan kita kasi dadaan kami dyan. Nawawala kasi yung phone ni Raymart. Nagbabaka sakali siya na naiwan niya dyan yung cellphone niya nung nagpunta kami dyan kanina. Nandito nga yung cellphone niya. Pero kung kasama niyo ngayon si Raymart, sino yung kumakatok sa pinto ng kwarto ko kanina? Oh my gosh! Joanna, lumabas ka na ng apartment mo, okay? Hintayin mo kami, malapit na kami. Papadudot, agad-agad din namang nakarating sa apartment sina Maika ng gabing yon. Nadatnan nila ako sa first floor kasama ang gwardya kung kanino ko isinumbong ang mga pangyayari. Kasama ang gwardya ng apartment building namin ay sinilip nila ang loob ng apartment ko. Pero wala silang nakitang tao doon. Pero kapansin-pansin ang isang masangsang na amoy na hindi ko napansin kanina. Nagulat na lamang kami noong nalaman namin kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Mula ito sa isang box na nakalagay sa ilalim ng kama ko. Sa loob nito ay isang patay na daga ang nakalagay. Nakahiwalay ang ulo nito at inuuod na. Nang gabing ding yon ay tumawag si Maika sa pulis para i-report ang pangyayari. Agad naman silang dumating para i-check ang apartment dahil walang nanakaw na gamit at wala naman silang nakitang forced entry sa apartment ko. Ay hindi nila ito pwedeng ituring na trespassing or unlawful entry. Lalo na't wala ring nakitang tao sa loob ng apartment ko maliban na lamang sa mga narinig ko at sa patay na daga na nakalagay sa isang kahon. Ganon pa man, ay nilagay nila sa blotter report ang pangyayari bilang suspicious activity. Kapag may patunay na raw kami na may pumasok nga sa apartment ko ay pwede namin itong i-report agad na siyang nakakadismaya. Dahil alam ko sa sarili kong may tao sa loob ng apartment ko ng mga oras na yon. Nag-install ka ng CCTV, di ba? Na-check mo na ba yun? Oo nga. Hindi ko pa na-check yung CCTV. Sigurado ako, nakuna nun yung mga pangyayari. Teka, sandali. Nag-install ka na CCTV? Oo. Gusto kong hulihin kung sino yung taong pumapasok ng apartment ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi... Kasi isa ka sa mga suspetsya namin. Ano? Ako? Hindi ko naman talaga alam kung sino na yung pagbibintangan ko eh. Kaya lahat pinagsususpetsahan ko. Pero ako? Nasarili mong boyfriend? Wala ka bang tiwala sa akin, Joanna? May tiwala ako sa'yo. Pero nagsimula kasi ang lahat ng to simula nung nagkakilala tayo eh. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Alam ko. Kaya sorry. Ganito, check na lang natin yung CCTV para malaman na natin yung totoo. Heto na yung CCTV footage. Tingnan nyo, bandang 1:00, mamamatay yung ilaw. Kung sino man yan, malamang
Alam niya kung nasaan yung circuit breaker. Ginawa na niya yan dati. Hindi ko na napansin na nawalan pala ng kuryente dahil tulog na ako neto. Teka, bakit may kuha pa ng CCTV kung wala ng kuryente? Battery operated yung in-order ko online. Ang problema, wala siyang night vision kaya hindi ganong clear yung video. Teka, tingnan nyo. May gumagalaw. Papunta siya sa kwarto ko. Tao ba yan? Parang ang laki niya masyado. Uy, tapos parang wala siyang ulo. Hindi. Baka naman dahil lang sa quality ng video. Ang tagal pala niyang nakatayo sa tapat ng kwarto ko. Pero tingnan nyo, sa CCTV siya nakatingin. Oh my gosh! Nakatingin siya sa atin! Ay, kinikilabutan ako! Ano? Naniniwala na kayo sa akin? Patayin mo na yan! Yan ang dapat ipakita mo sa pulis para maniwala sila sa'yo. Hindi yan multo. Tao yan. Siya na ba yan? Hindi ko alam! Diyan lang kayo. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Nandyan ba si Joanna? Kayo po pala. Opo, nandito po siya. Joanna! Yung landlord mo! Mang Estong, magandang gabi po. Akala ko po ba wala kayo rito ngayon? Nabasa ko yung message mo kaya eto dali-dali ako nagpunta rito. Nagpatawag ka raw ng mga pulis. Oho, pero wala naman ho silang napala eh. Wala na yung tao nung chinek nila tong apartment. Huwag kang mag-alala. Ire-report ko to sa barangay itong nangyari ha. Sasabihan ko rin yung guard na mag-robbing gabi-gabi para hindi na yun maulit. Maraming salamat po Mang Estong ah. Kung pwede lang sanang magharap na lang kami ng taong yun eh. Para malaman kung ano talagang trip niya eh. Ay nako, wag mong hilingin yan ha. Baka mamaya magkatotoo yan. Mas mabuti na ho yun para magharap na kami. Anong akala nun? Wala akong laban? Laking kalye kaya ako. Marunong ako makipagbakbakan. Sige na. Magpahinga na kayo. Kakausapin ko na lang yung guard. Sige ho, salamat ho. Papa Dudut. Kahit papaano ay napanatag ako ng sa wakas. Ay tumulong na rin ang landlord ko sa matagal ko nang idinadaing na problema sa kanya. Sa katunayan ay siya na mismo ang nagpalit ng lock ng pintuan ng apartment ko. At nang mga panahong yon ay sinigurado ko na ako lang ang may hawak ng susi. Hindi ko ibinigay kanino man ang spare key nito. Tuwing gabi ay may mga tanod na ring nagroronda sa lugar namin. Nag-aabang na mga taong pakalat-kalat pagsapit ng madaling araw. Na-report na rin namin sa pulis ang CCTV footage na nakuha ng gabing may pumasok sa apartment ko. Kahit may kaunting tampo pa sa akin si Raymart noon dahil isa siya sa mga taong pinaghinalaan ko, ay nag-offer siyang magstay pansamantala sa apartment ko para masamahan niya ako. Humingi naman din ako kaagad ng tawad sa kanya, Papa Dudut, dahil pinagdudahan ko siya. Akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat. Naging mapagmatsyag na ang mga tao sa paligid ko matapos kumalat ang balita na may taong nanloob ng apartment ko. Kasama ko naging bantay ang mga kapitbahay ko pati na rin ang mga tao sa apartment building namin. Umasa ako na matatakot nang bumalik ang kung sino mang nananakot sa akin. Pero nagkakamali ako, Papa Dudut. Kakatapos lang ng gig namin noon, nagkayayaan ng grupo na magkaroon ng kaunting inuman para i-celebrate ang anibersaryo ng pagkabuo ng banda namin. Inabot kami ng hanggang 1:00 ng madaling araw. Noong natapos ang kasiyahan ay nauna akong inihatid sa apartment namin. Dahil hindi umiinom si Raymart ay siya ang naging designated driver ng grupo. Kaya kinailangan din niyang ihatid sina Micah at naiwan akong mag-isa sa apartment. Pagka-uwi ay agad ako naligo at habang nasa banyo, narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng apartment ko. Hindi ko yon gaanong pinansin sa pag-aakalang si Raymart lamang yon.
Nagpatuloy ako sa paliligo dahil gusto ko nang magpahinga ng mga oras na yon. Pero napagtanto ko na parang masyado naman yatang mabilis si Raymart sa paghatid kina Micah, gayong 4 na katao ang kinakailangan niyang ihatid. Doon ako nagsimulang kabahan, Papa Dudut. Pagbukas ko ng pinto ng banyo ay kinilabutan ako nang sinalubong ako ng kadiliman. Bukas ang ilaw noong pumasok ako ng banyo, pero paglabas ko ay nakapatay na naman ang lahat ng ilaw. Sa pagkakataong yun ay ramdam ko na hindi lamang ako mag-isa sa apartment. Raymart? Ikaw ba yung pumasok? Raymart! Pabukas naman yung ilaw oh. Bakit ka nagpatay ng ilaw? Magandang gabi, Joanna. Ay! Sino ka? Hindi ikaw si Raymart! Joanna, ito na yung pinakahihintay mo. Gusto mo akong makita, hindi ba? Nandito na ako. Sino ka ba? Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Bakit mo ba ako ginugulo? Matagal kong hinintay ang araw na to. Natutuwa akong malaman na gusto mo rin pala akong makita. Teka, Mang Estong? Kayo yung pumapasok dito sa apartment ko? Ako nga. Matagal na kitang pinagnanasaan eh. Matagal na akong nanggigigil sa'yo. Kung hindi lang dumating sa buhay mo yung hinayupak mong boyfriend, akin ka lang dapat eh. Ano? Handa ka na ba? Sandali lang! Huwag kang lalapit sa akin! Sisigaw ako! Sumigaw ka kung gusto mo. Walang tao ngayon sa kabilang unit. Nagbakasyon sila. Mas maganda yung sumisigaw ka. Mas lalo kong ginaganahan. Umalis ka na! Darating na si Raymart anumang oras! Talaga? Sa tingin mo, kaya kang ipaglaban ng boyfriend mong yon? Parang awa niyo na! Tantanan niyo na ako! Ako na lang ang piliin mo, Joanna. Kaya kitang buhayin. Matagal na kitang mahal. Kaya iwan mo na yung walang kwenta mong nobyo. At sumama ka na lang sa akin. Nababaliw na kayo! May asawa at anak na kayo! Pero mas gusto ko yung bata na katulad mo. Mas makinis. Mas sariwa. Kakadiri kayo! Naririnig niyo ba yung pinagsasasabi niyo? Halika na. Paliligayahin kita. Kung lalapit sa akin! Tulong! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Joanna! Hayop ka! Hayop! Mang Estong! Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Isa ka pa! Kontrabida ka sa buhay namin ni Joanna! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Kung hindi mo lang kinulo ang buhay namin, masaya na sana kami ngayon ni Joanna! Naririnig mo ba yung pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na yata ng ulo! Hindi ko tatakutin si Joanna ng ganon. Kung hindi ka lang dumating sa buhay niya, aagawin mo pa sa akin ang mahal ko! Kaya pala, sa tingin mo masisira mo kami dahil sa pananakot mo! Umanda ka sa akin! Papadudot agad na dinampot ng mga pulis si Mang Estong matapos sa mga pangyayari ng gabing yon. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isipan ko ang itsura niya na parang nababaliw na siya. Ang hinala ng mga tao ay dahil gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot kaya siya nagkakaganon. Sa pagsisiyasat ng mga pulis ay nakumpiska nila ang isang flash drive. Sa bahay nito laman ang mga video ko habang natutulog.
Doon lang namin napagtanto na tuwing mahimbing akong natutulog ay pumapasok si Mang Estong sa kwarto ko para kunan ako ng video. Kaya pala alam ng taong pumapasok sa apartment na may naka-install na CCTV sa loob dahil si Mang Estong ang mismong nagkabit noon. At dahil siya ang landlord namin, meron din siyang duplicate key ng apartment. Ganon din noong nagpalit ako ng lock dahil siya rin ang nagpalit noon. Nagsampa ako ng kaso laban kay Mang Estong. At pagkatapos noon ay umalis na ako mula sa apartment na tinitirhan ko. Habang naghahanap ng malilipatan ay pansamantala akong nanatili sa lugar ni Raymart. Ang akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat, Papa Dudut. Nakahinga na ako dahil sa wakas ay nahuli na ang taong nambubulabog sa tahimik kong buhay. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil noong nanirahan ako sa bahay ni Raymart, ay isang katotohanan ang aking natuklasan. Nasaan na ba yung laptop nun? Ayun. Ay, bongga. 2 palang laptop nito. Yayamanin ha? Hala? May password? Ano kayang password nun? Joanna. Sana gumana. Ay, Joanna nga yung password. Love na love talaga ako ng boyfriend kong to. Naks, picture ko pa talaga yung wallpaper ha? Pero, bakit parang wala namang laman? Iisang folder lang ang meron. Ano kaya to? Joanna ang nakapangalan sa folder eh. Para sa akin ba to? Puro mga picture ko to ah. Ang dami naman ito. Sandali. Ano tong isa pang folder? Mga video naman. Talagang well documented ako ah. Check ko nga itong isang video. Sure ka ba? Oo, sigurado na ako. Basta, gumamit ka ng proteksyon ha. Ayoko madisgrasya eh. Masyado pa akong bata para mabuntis. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Umiga ka na lang. Ako nang magtatrabaho. Oh my gosh! Ano to? Joanna! Halika na, kumain ka na! Bakit yan yung ginamit mong laptop? Personal ko yan ah! Ano to ha? Kinukunan mo ng video yung mga pagtatalik natin? Sandali lang. Mag-e-explain ako. Walang iya ka, Raymart, ang baboy mo! Ako lang naman ang nanonood niyan eh. Wala akong pakialam! Bakit mo ako binibidyohan ng walang pahintulot ko? Ang dami nito, Raymart, oh! Kada ginagawa ba natin yun, lagi kang nagbe-video? Gusto ko lang naman na may balikan kapag mag-isa ako eh. Nakakadiri ka! Walang iya ka! Joanna! Lumayo ka sa akin! Kaya pala may 2 kang laptop! Para sa kalaswaan pala yung isa! Maniwala ka sa akin. Wala akong masamang hangarin sa ginawa ko. Tumahimik ka! Kailan ba ako tatantanan ng mga siraulong tao? My gosh! Ito na. I-delete ko na yung mga video. Dapat lang! Dahil kung hindi mo gagawin yun, ipapakulong kita kasama ni Mang Estong! Joanna, sorry na. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal na mahal kita eh. Araw-araw kitang namimiss. Kapag busy ka, lagi kong pinapanood yung mga video natin. Itiwan mo ako! Kinikilabutan ako sa'yo! Pare-pareho kayong lahat, mga manyakis! Joanna, sandali lang. Saan ka pupunta? Aalis na ako rito! At baka kung ano pang gawin mo sa akin! Wala nang usap-usap pa. Agad ako nakipaghiwalay kay Raymart, Papa Dudut. Matapos kong masigurado na wala na siyang kopya ng mga video naming dalawa ay hindi na ako nakipagkita pa sa kanya. All those time, tama pala ang hinala ni Micah na may kakaiba nga kay Raymart. Yun pala, katulad ni Mang Estong ay obsessed din pala siya sa akin sa puntong bawat galaw ko ay meron akong video ni Raymart. Ilan pa sa mga napanood ko na nakasave sa laptop nito ay ang palihim niyang pagkuha ng video sa akin
habang nagbibihis ako. Meron ding video habang naliligo ako. At para makalimutan ang mga masasamang pangyayari sa punto ng buhay kong yon, ay nagpakalayo-layo na ako. Tumigil ako sa pagbabanda at naghanap ng ibang trabaho. Dahil sa mga nangyari ay nagkaroon ako ng trust issues sa mga lalaking dumarating sa buhay ko. Dahilan na hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend kahit na 3 taon na ang nakakalipas. Ang ipinagpapasalamat ko na lamang ngayon ay tahimik ang buhay ko na pribado at wala ng taong nanggugulo. Ito po ang aking kwento. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joanna. Sa mundo ngayon, mahalagang maging mabuting tao. Pero mas mahalaga ang maging maingat. Hindi lahat ng taong mabait o palakaibigan ay dapat agad na pagkatiwalaan. May mga pagkakataon na ang tila simpleng pakikitungo ay may mas malalim na dahilan na minsan ay nauuwi sa karahasan. Mga kabarangay, lagi tayong makinig sa ating kutob. Obserbahan natin ang kilos ng mga taong nasa paligid natin. At kilalanin muna nating mabuti ang mga tao bago natin sila papasukin sa ating mundo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tindi ng Barangay Love Stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Eh ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section.